China once again appears to be checking out how far it can go in asserting control over the West Philippine Sea. Tensions between China and the Philippines over the disputed South China Sea are The increasing. US and Philippine troops have been taking part in one of the largest ever military exercises carried out by both countries. Nito lamang nakaraang taon, isang balita ang yumanig sa rehiyon ng Indo-Pacific. Inaprubahan ng Estados Unidos ang posibleng pagbebenta ng mahigit 15 units ng F-16V Viper sa Pilipinas. Ang halaga, isang nakakalulang $5.6 billion. Sa loob ng maraming dekada, ang Pilipinas ay tinawag na the weakest link pagdating sa air defense sa Southeast Asia. Pero sa pagdating ng F-16V, tila nag-iiba na ang ihip ng hangin. Pero kasabay ng balitang ito ang matinding pushback at babala mula sa Beijing. Ngayon, bakit nga ba galit na galit ang China? Bakit nila sinasabing fueling the flames ang gagawing pagbili ng Pilipinas ng fighter jet na ito? Ito ba ay dahil sa takot sa teknolohiya o dahil sa mas malalim na geopolitical strategy? Sa video na ito, hihimayin natin ang 5 pangunahing dahilan kung bakit ayaw ng China na magkaroon ng Pilipinas ng F-16V Viper. Pero, bago po natin simulan ang talakayan na ito, inaanyayahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Bago natin pag-usapan ang modernong teknolohiya ng F-16V, kailangan muna nating balikan ang kasaysayan. Noong 1991, bumoto ang Senado ng Pilipinas upang hindi i-renew ang US bases sa Clark at Subic. Isang makasaysayang desisyon na nagmarka ng pagtatapos ng halos isang siglong presensya militar ng Amerika sa bansa. Ngunit kasunod nito, unti-unting humina ang kakayahan ng sandatahang lakas ng bansa. Pagsapit ng 2005, tuluyan ng pinagretiro ang huling F-5 Freedom Fighters ng Philippine Air Force. Sa loob ng halos isang dekada, ang Pilipinas ay walang kahit isang supersonic fighter jet. Isipin nyo, isang bansang napapalibutan ng dagat, may territorial disputes, ngunit walang kakayahang ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo. Sa parehong panahon, tahimik, ngunit mabilis na nagpapalakas ang China. Noong 1995, inagaw ng China ang Mischief Reef mula sa kontrol ng Pilipinas. Noong 2012, naganap ang Scarborough Shoal Standoff. At habang abala ang mundo sa ibang krisis, nagsimula ang Beijing ng malawakang land reclamation sa Spratly Islands. Nagpatayo ng artificial islands na may runways, missile systems, at radar installations. Sa madaling salita, habang ang Pilipinas ay umaasa sa diplomasya, ang China ay nagtatayo ng konkretong presensya. Kaya nang aprubahan ang posibleng pagbili ng F-16V, hindi ito simpleng modernization program. Isa itong simbolo ng pagbabalik. Ngayon, tignan natin kung bakit espesyal ang F-16V at bakit ito kinatatakutan ng Beijing. Ang Lockheed Martin F-16V Viper ay hindi ordinaryong F-16. Ito ang pinaka-advanced na bersyon ng F-16 Fighting Falcon. Ang una at pinakamahalagang dahilan kung bakit kinatatakutan ng China ang fighter jet na ito ay dahil sa radar na taglay nito, ang ANAPG-83 AESA radar. Sa modernong aerial combat, isang segundo lang ang pagitan ng buhay at kamatayan, at sa himpapawid, may isang batas na sinusunod ng lahat ng piloto. He who sees first, shoots first. Ang radar na ito ay kasing level ng radar ng F-22 at F-35. Kayang-kaya nitong ma-detect ang mga barko at aircraft ng China mula sa malayong distansya nang hindi nila agad napapansin. Para sa China, ang pagkakaroon ng Pilipinas ng radar na ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanilang element of surprise sa West Philippine Sea. Hindi na basta-basta makakapagpatrol ang kanilang mga jets nang hindi natatapatan ng defense systems ng Pilipinas. Ikalawang dahilan, interoperability. Kapag bumili ang Pilipinas ng F-16V, hindi lang ito bumibili ng eroplano. Ito ay sumasali sa isang exclusive club ng mga bansa na gumagamit ng parehong sistema, gaya ng Amerika,
Taiwan, South Korea at Singapore. Ibig sabihin nito, sa oras ng krisis, ang mga piloto ng Pilipinas at ang US Air Force ay maaaring gumamit ng parehong data links, parehong bala at parehong maintenance protocols. Sa madaling salita, magiging madali para sa dalawang bansa na makapag-coordinate ng operasyon. Para sa China, ito ang kanilang pinakamalaking kinatatakutan, ang mas lalong paglakas ng impluensya ng Amerika sa kanilang backyard. Sa paningin ng Beijing, ang F-16V ay hindi lang para sa depensa ng Pilipinas, kundi isang proxy tool ng Amerika para pigilan ang kanilang pagpapalawak sa rehiyon. Ikatlo, at marahil ang pinakasensitibong dahilan, ang Taiwan. Kung titingnan ng mapa, ang Hilagang Luzon, lalo na ang Batanes at Cagayan, ay napakalapit sa Taiwan. Kung magkakaroon ang Pilipinas ng base para sa mga F-16V sa lugar na ito, maaari nitong bantayan ang Bashi Channel. Ang Taiwan mismo ay gumagamit ng F-16V. Kung ang Pilipinas ay magkakaroon din nito, magkakaroon ang China ng dalawang panig na kailangan nilang alalahanin. Sabi nga ng ilang security analysts, ang paglakas ng Philippine Air Force ay nagpapahirap sa plano ng China na i-unify ang Taiwan sa kanilang bansa sa pamamagitan ng puwersa. Ikaapat, ang kakayahan ng F-16V na umatake sa dagat o maritime strike. Sa kasalukuyan, ang FA-50PH ng Pilipinas ay mahusay, pero limitado ang kapasidad nito sa pagdadala ng mabibigat na anti-ship missiles. Ang F-16V ay isang multi-role fighter. Kaya nitong magdala ng Harpoon missiles at iba pang precision-guided munitions. Sa madaling salita, ang mga artificial islands at mga dambuhalang barko ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas ay magkakaroon na ng direktang banta mula sa himpapawid. Ito ay isang deterrent na seryosong pinag-iisipan ng mga strategists sa Beijing. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring hamon. Ang $5.6 billion o halos 300 bilyong piso ay hindi biro. Ang maintenance cost nito ay napakamahal. Makakaya ba itong sustentuhan ng budget ng Pilipinas? O baka mas praktikal ang ibang option gaya ng JAS-39 Gripen ng Sweden? Ang JAS-39 Gripen ay kilala bilang smart fighter, mas mura ang benta, mas madaling i-maintain, at kayang mag-land kahit sa mga probinsyal na kalsada. Ito ang budget-friendly na karibal na maaaring ipalit sa pangarap na F-16V ng Pilipinas. Sa huli, isang bagay ang malinaw. Ang pagkataranta ng China ay patunay na ang pag-upgrade ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay epektibo bilang deterrence. Tandaan, hindi naghahanda ang bansa para sa digmaan, kundi naghahanda ito upang hindi basta-basta mabuli sa sarili nitong teritoryo. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo katropa. Sa tingin mo, sulit ba ang gagawing pagbili ng Pilipinas sa F-16V ng Amerika? O mas makabubuti kung ilalaan na lamang ang budget sa mas murang defense system? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo ring i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/thecebuph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.